Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon, napakaganda ito na topic. Dahil nga, ang content natin dito ay si Katunying. Di ba? Kilala nyo si Katunying na isang taga-suporta ni Duterte noon. Pero ngayon ay meron siyang nakikitang maganda na ginawa ni PBBM. Ito yung pagbulgar itong mga buhaya sa gobyerno, kahit nga mga pinsan niya, kaibigan niya, di ba? Ay ngayon na bulgar na ang mga ginagawa dahil nga gustong sugpuin ni PBBM ang hindi nasugpo, hindi nagawa ni Digong, ni Duterte sa kanyang panahon. Kaya lumalaki ang mga buhaya na to na parang mga super crocs, super crocodile kagaya ni Lolong, di ba? Pinakamalaking buhaya sa mundo. Ang mga ito dahil sa pinabayaan lamang ni Digong na lumaklak kumain ng mga buhaya na ito ng pera ng ating bayan. Kaya ito si Katunying atin na panoorin dito sa kanyang mga komento sa administrasyon ni PBBM at kinukumpara niya sa administrasyon ni Digong. At ito ang video courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. Katunying, ikinanta na ang isang pasabog patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano kaya ito? Hindi ko yun ang utos, so kailangan ko lang sumunod. At sinong when you say utos galing saan? Yung pakingi na listahan, Oo. utos po ni Presidente dahil galit na galit siya noon. Kasi nga, nabawas yung mga flagship projects, tinanggalan ng pondo. Mga dam po yun na malalaki, tinanggalan ng pondo. So galit na galit siya noon. Katunying, nagbitiw ng pasabog kay Pangulong Bongbong Marcos. Ibinuking na. So, nakita niyo po yung sequence of events. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. Tungkol po dito sa, sabi niya, corruption. Pero meron ba siyang naipakulong na corrupt noon, nung panahon niya, ni Pangulong Duterte? Meron ba kayo naalalang ipinakulong niya na corrupt? Walang nakulong na corrupt dahil mga tauhan niya yung corrupt at kasama siya doon sa corrupt. Diba mga kababayan, 7 trillion ang iniwan ni Digong na utang niya. Yun ay sa kanyang kapanahunan, hindi kasama doon yung mga utang ng mga nauunang presidente. Utang lang ni Digong mismo dahil sa sinakyan niya, weaponize niya ang COVID, ginawa niyang negosyo ang COVID, kaya umutang siya ng napakalaking pera, 7 trillion lahat, at ginastos at ginawang alibay na igagastos sa COVID at sa build program niya, kung saan siya lang naman ang nakinabang nito, diba? At mga diskaya, kaya nga lumaki ang pera ng mga diskaya, nagiging bilyonaryo sa taon na 2016 to 2021 at hanggang sa ngayon, dahil sa koneksyon nila sa DPWH ay hanggang sa panahon ni PBBM, konektado pa rin ng mga diskaya sa DPWH. Kaya ito yung nasilip ni Katunying kung bakit walang nakulong na mga kabinete o senador o congressman sa panahon ni Digong, which is diyan naman talaga nag-umpisa ang pinakamalaking flood control scam, or kahit hindi flood control, basta sa DPWH galing ng mga proyekto ay talagang anomalous at scam. Kaya pagdating ni pag-upo ni PBBM ay matataba na yung mga buhaya. Hindi nag-umpisa ng kumain ng buhaya sa panahon ni PBBM, yan ay sa panahon pa ni Digong. Nagpataba ang mga buhaya na yan dahil hindi sinusugpo ni Digong, dahil nga meron silang mga usapan yan, usapang gentleman Balik tayo kay Katunying. Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. Pero in fairness dito sa presidente na to, Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising sa katotohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat ngayon, galit ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema sa katotohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Pero sa totoo lang, mga kababayan, kung hindi tayo kinumpronta ni Pangulong Bongbong Marcos, may inis ba tayo ngayon? At doon pa lang napahinto ang lahat. Katunying mismo ang nagsalita. Pero teka, bago ka mag-react, isipin mo ito. Noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may pinangalanan siyang mga tao. Sabi niya, corrupt daw. Pero may naipakulong ba siya? Tingnan pa natin si Katunying. Pero in fairness dito sa presidente na to, Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising sa katotohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Tama Kung pa rin. wala, bakit ngayon parang mas maingay?
Sabi ni Katunying, kung si Pangulong Bongbong Marcos hindi ito inharap, baka tahimik pa rin tayo hanggang ngayon. Tama nga naman, pero bakit ngayon lang? Bakit ngayon pa natin naririnig ang lahat ng ito? Atin pa siyang pakinggan mga kaibigan. Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat na mulat ngayon, galit na galit ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema. Sa Aklat ng Kawikaan 12 verse 19 sinasabi, ang katotohanan ay nanatili magpakailanman, ngunit ang kasinungalingan ay panandalian lamang. Kung totoo ang mga binitawan ngayon, ibig sabihin lalabas at lalabas ito kahit sino pa ang tamaan. Pero kung kasinungalingan lang, bakit maraming natatamaan ngayon? Ito mga kababayan, yung natatamaan na Escudero, di ba sinabi niya na itong investigasyon daw sa flood control scam ay script lang daw ito ni Romualdez. Script ba? Nandiyan naman talaga nakikita na hindi ginawa. Ibig sabihin, sinungaling talaga si Escudero. Bakit niya sasabihin na itong flood control investigation ngayon ay scripted lang daw, gawa ni Romualdez? Sa katotohanan ay nakikita ni PBBM sa kanyang matay. Kaya nga humingi si PBBM ng mga resibo, ng mga records sa DPWH na i-submit, ipapakita. Kaya doon na nakita ang anomalya, ang anomalous project. Hindi lang anomalous, kundi invisible na tinatawag na ghost projects. Kaya bakit sasabihin ni Escudero na scripted lang itong mga itong flood control scams? Kasi kasama siya doon, di ba? Meron siyang natanggap daw na 350 million, sabi ni Alcantara. Kaya gusto nilang gawing haka-haka na lamang itong flood control na hindi daw totoo kasi gawa lang ni Romualdez. Alam naman ng sambayanan na totoo talaga. Kahit nga dito sa amin yung tulay, ang liit-liit na tulay pero ang laki-laki ng budget, di ba? Anomalous project itong tulay sa aming lugar. Panahon ni Digong ito 2019 to ginawa na tulay. Ngayon lang natapos dahil na-imbestigahan kaya tinapos nila ng 1 buwan. Binilisan. Yan, totoo talaga yan. Yung mga infrastructure projects sa DPWH na scam talaga yan. At hindi yan scripted. At hindi yan kasama sa script kung merong mga script na ginawa si Romualdez. Ang flood control scam ay totoo at 32 billion ang napunta sa mga diskaya at kinadigong ay napakalaki din. Nasa 50 billion din, sabi ni Trillanes. Hindi ako ang nagsabi niyan, baka merong magalit sa akin Ngayon, bilib na bilib si Tunying sa kanyang kalaban na si PBBM noon, di ba? Kasi binanata ni Tunying ito si PBBM. Ngayon nakikita niya na mas mabuting tao si PBBM kontra o ikumpara kay Digong. Si Digong hanggang salita lang yan na mayroong mga korap pero hindi niya mapangalanan, hindi niya maipakulong dahil mga kaibigan niya rin. At nagbigay din ng donasyon, di ba? Mga kababayan, under the table gentleman's agreement for the boys, SOP, Standard Operating Procedures. Yan yung mga tawag diyan sa mga pera na yan na binibigay sa mga opisyalis ng gobyerno. Ngayon, tinatawag na proponent. Proponent ng tawag nila, social na. Okay, balik tayo sa ating kaibigang sa iyong araw. Pero kung kasinungalingan lang, bakit maraming natatamaan ngayon? Ang koneksyon na hindi mo inaasahan. Naalala mo ba yung mga panahon na lahat ay tahimik? Bigla ngayon, may mga pangalan, may mga akusasyon, pero wala pang hatol. Kaya ang tanong, sino ang nagbubukas ng mga pinto ng katotohanan? At bakit ngayon lang? So, nakita niyo po yung sequence of events. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. Tungkol po dito sa sabi niya, corruption. Pero meron ba siyang naipakulong na corrupt noon nung panahon niya? Ni Pangulong Duterte, meron ba kayo naalala? Wala. Nakulong niya na corrupt? Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. Ibig bang sabihin, may tinamaan sa konsensya? Kung natatawa, ibig bang sabihin, walang pakialam? Pero paano kung ang kasunod nito ay mas malaki pa? Paano kung ito ay unang bahagi lang ng mas malaking kwento? Hindi mo kailangang maniwala kaagad.
hindi mo kailangang maniwala kay Katunying. Pero therefore, kung gusto mong malaman kung ano ang susunod na pasabog, dapat mong bantayan ang susunod na kabanata. Dahil sabi nga nila, ang katotohanan hindi natatago habang buhay, at kapag lumabas na ito ng buo, baka hindi na tayo makatawa. Ayan, so tama ito mga kababayan, mga ka-Golden Boy, ang sinabi ng sa iyong araw, na ang kasinungalingan talaga ay hindi yan magtatagal at lalabas ang totoo. Noong nakaraang September 21, di ba, ay dapat sasakyan ng mga retired generals daw na mga DDS ang kaguluhan noong EDSA 21. Kaya nga nag-hire ng mga taga-Tondo, taga-Quiapo, na magdala ng mga molotov bomb at pinaghagis doon sa mga pulis. Gagawa sana sila ng gulo pero walang sumakay kasi alam ng mga tao na mga DDS yun na grupo. Kasi nga ang grupo ng mga nagrally sa September 21 na mga legit groups ay nasa Luneta lamang at nasa EDSA Shrine. Yung pumunta ng Mindiola, yun ay mga bayad ng mga DDS at suportado na rin yun yata ng nagbalak na kodita para kapag gugulo, sabi ni Bato de la Rosa, baka magka-snowball. Snowball daw. Baka mushroom, di ba? Mushroom yun yung nuclear Kung snowball ay snowman yun doon sa sa Alaska. Kaya mali si Bato sa terminology niya, hindi snowball. Baka mushroom yung sabog. At kapag nagka-mushroom, sumabog ng malaki, ay sasakyan na ito ng mga kodita daw ng mga retired general. Paano magkodita ang retired general? Wala na nga silang tangkidigira Paano yan? Diba? Ang mga active ayaw sumali kasi hindi naman magulo. Diba? Ano bang magulo? Wala naman. Ang magulo ay yung mga nasa Mindiola lang na nakaitim na binabayaran ng DDS. Nangunguna doon si Topacio. Diba mga kababayan? Kaya ito, bilib tayo kay Katunying dahil sa solidong-solidong DDS, bumaliktad. Ako noon pag upo ni Digong, 2017 pa ay ako'y 2015 pa, bago naging presidente si Digong, ay nangampanya na rin ako kay Digong kasi first time na meron tayong presidenteng Bisaya, presidenteng taga Mindanao. Atin tinatawag na homegrown president. Ang problema pala ay hindi pala tama Kaya nasasayang ang boto ko noon, nasasayang ang pangampanya ko. Ganon din kay Tunying. Matagal ni Tunying na-realize yan Ako 2019 pa, yung pag-COVID na, nag-umpisa na akong magduda na bakit ganito ka gastos ang COVID-19. Baka negosyo nga lang ito. Totoo nga. Kaya ganon, pwede naman kayong bumaliktad mga kababayan diyan na DDS. Bakit ayaw nyo magawang bumaliktad? Nakita nyo nga si Tunying bumaliktad, ako bumaliktad. Bakit hindi kayo bumaliktad? Kung saan yung mabuti, doon tayo. Kung saan yung masama, iwanan na natin yan. Mga kababayan. Alright, ako'y magpatuloy na. Alright, ako'y magpapaalam ng mga kababayan. Pag-i-comment na lang sa ating comment section down below. At sa mga bagong bisita sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.